Magandang araw, Montalbeño at bawat mamamayang Pilipino, isang magandang edisyon ng aming handog sa inyo ngayon. Napakalaga po ng bagay na ating pag-uusapan. Siyempre dito sa Usapang Bayan, sa bayan ng Montalban. At ito po naman ay maaari po ninyong salihan. Maaari po kayo mag-participate. Ayan, just comment down below. At kami po naman ay handang makinig siyempre sa inyo. At nais din po namin kayong anyayahan na i-like po kami, i-share, mag-subscribe po kayo sa aming Facebook and of course no sa YouTube, at nais din po namin kayong anyayahan na pakinggan po ang aming mga talakayan tuwing tayo po naman ay may usapang bayan, dahil napakahalagang bagay po ang ating mga pinag-uusapan dito. At ngayong gabi, eto po, all women episode na naman po tayo, pero alam nyo, napakahalaga ng ating pag-uusapan. Lahat ng gender kasali, lahat ng disiplinadong Montalbeño dapat pakinggan ito, at lahat ng mga mamamayang Pilipino sigurado pong may kapupulutan kayo. So stay tuned po, dahil ipakikilala ko na ang ating mga makakasama ngayon dito. Alam niyo po, napakahalaga bagay talaga yung ating kalusugan. Lalo na ngayon, tayo po naman ay nasa, kumbaga, ngayon ay panahon na po ng tag-ulan, kaya mahalaga na dapat nating pangalagaan ang ating mga sarili. Dapat, sabi nga nila, tip-top condition, dapat po ay mataas ang immune system natin, kaya nutrition po ang ating pag-uusapan, lalo na at ang buwan ng Hulyo ay Nutrition Month. Ayan, so pakikilala ko na ang ating mga makakasama. Alam nyo, kami po naman ay talagang kanina medyo nagkwentuhan na rin, at ang kasama natin ay mula po sa MNOW o yung Municipal Nutrition Action Officer ng ating po, ng bayan ng Montalban. At alam nyo talaga, sasabihin nyo, oo nga, taga Montalban siya, dahil siya po ay walang iba kundi si Ma'am Maureen Montalban. Ma'am, hello po, good evening po. Good evening po sa lahat ng ating mga viewers at listeners. Yes, and syempre kasama din natin ang ito naman, kasi kaugnay talaga sa ating ang ating kalusugan, ay kinakailangan po talaga na para maging malusog tayo, kumpleto po tayo sa mga vaccines, diba, yung mga bata, yung immunization po. Kaya meron tayong representative ng National Immunization po mula naman sa province o provincial DOH office ng Rizal, si Ma'am Ira Jane San Luis. Ma'am, magandang gabi po, and maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat ng tagapakinig at manonood po dito sa Montalban. Ayan, and syempre po, nais nating ipakilala rin, alamin natin mula sa kanya kung ba't nga ba tuwing buwan ng Hulyo, pinagdiriwang natin ang Nutrition Month. Siya ay walang iba kundi ang Project Development Officer 1 ng National Nutrition Council ng Calabarzon, si Ann Nicole Gonzalez. Ma'am, good evening. Hello po, magandang gabi po at maligayang buwan ng nutrition po sa lahat ng mga Montalben. Yes, ma'am. So, yun na nga, bakit po tayo nagdiriwang ng buwan ng nutrisyon tuwing Hulyo? Ayun, so, ayun nga po, every year, sineselebrate natin tuwing buwan ng July ang Nutrition Month. So, pursuant po ito sa Presidential Decree number 491 noong 1974. Hindi pa po ako pinapanganak. Pero, ayun po, kaya 52nd Nutrition Month celebration na po natin ngayong taon. And, ang National Nutrition Council po ang dinesignate din na lead ng celebration po natin ito every year. So, bakit po natin ito ginagawa? Bakit tayo nagse-celebrate? Number one po, gusto natin mag-raise po ng public awareness talaga tungkol sa mga pinaka-priority, pinaka-relevant po nating nutrition issues. So, gusto po natin na malaman ito ng iba't ibang mga sektor, and gusto natin makapag-promote naman lagi ng proper nutrition behavior sa mga tao. Naku, mahalaga nga yun. Dapat talaga nutrition and being healthy should be a way of life, no? Hindi ba, ma'am, dapat talaga, naalala nyo ba, nung kayo, kasi ako, kumbaga nag-umpisa ito mga ilang taon na ako, mga 7-8 years old, no, nung nag-umpisa ang itong Nutrition Month na celebration na ito. Pero, kasi may mga, naalala ko rin, na yung kayo ba, naranasan ninyo na yung mga kabataan dati, kapag Nutrition Month, sila ay nagiging parang gulay, yung mga health, grow and glow food, no? Yung mga yan na natatandaan ko. Ikaw ba, Ma'am Maureen, naranasan mo? Yes, at least yung mga, siguro mga pamangkin, mga anak, ganyan. Yan po yung most common, yung mga parade, ganyan po. Yan po yung mga, yun nga, nagiging puta sila, nagiging gulay. So, yun po yung common po sa mga bata. Pero this year, baka baguhin natin. Yung mga parang may ibang... Ay, talaga ba? Oy, abangan natin yan. Montalbeño, abangan nyo yan. Di ba? At saka dapat talaga, Ma'am Ira, kasi
importante na ang mga kabataan nagiging aware tungkol sa nutrition, no? Yung sa tamang pagkain. Kasi ngayon, syempre, ang daming mga available na fast food, lahat, di ba? Nandyan. At pag nagyaya kay mami at daddy, ganun no? Di ba? Bakit talaga kailangan mahalaga sa mga kabataan at sa lahat, no? Ng Montalbeño at mamamayang Pilipino, yung magandang pagpapractice ng good nutrition. So, yung habit. tamang nutrients po kasi na nare-receive ng mga anak natin o ng mga bata ngayon. So, ito po kasi yung tumutulong para maging matalino, masigla, at saka pumalusog yung mga bata natin. Yes. So, kailangan po tayong mga magulang ang nag-guide sa mga anak natin. Hindi porket sinabi nila na gusto namin ng Jollibee, Jollibee tayo lagi, or fast Regular. food tayo lagi. Siguro paminsan-minsan. Oo. Pero kailangan sa Yeah. daily sineserve natin sa bahay ay dapat may mga nutritional foods pa rin tayong inihahain sa kanila. Oo. Para balance po yung diet na nare-receive ng mga anak natin. That's true. Pag sinabi ba nating balanced diet, para sa iyo, Ma'am Ann Nicole, ay ano dapat ang mga nandun para balanced yung diet or yung nutrition? Okay, so actually yung term po na balance talagang keyword siya in terms of nutrition Yeah. po. Kasi meron po tayong ginagamit na material, yung tinatawag po nating pinggang Pinoy. So para po sa ating mga manonood, Ay, wow, tingnan sige, po alamin natin ito, yan. no? Pinggang Pinoy. Ready po ang ballpen at papel. Ano yan? Ayan. So, ang Pinggang Pinoy po, isa po siyang dinevelop po na tool or nutritional food guidelines po natin. Ito po ay shape talaga siya ng pinggan. So, para po madali siyang ma-visualize, nandun na po nakalagay kung anong ilang percentage dapat ng ating plato, yung go, grow, at glow, no, na ating mga kinakain. So, meron po tayong Pinggang Pinoy for all age groups naman, no, mula sa pagkabata hanggang sa mga senior citizens po natin, meron tayo niyan. And ang ine-ensure din po kasi ng Pinggang Pinoy na ang dieta po natin nung araw-araw nating kinakain ay meron ay balanced, may moderation, and may variety din po. So, Pag sinabing balance, ma'am, dapat po yung nabanggit natin kanina, no, yung ating Go, Grow, and Glow, dapat may carbohydrate source, may source din tayo ng protein, at definitely importante yung mga vitamins and minerals, yung mga gulay at prutas po natin. Ang carbohydrates, ano-ano po yan? Para, I'm sure alam na rin ng mga iba, pero yung mga kabataan natin. Ayan, number 1 po sa Pinas na source natin ng carbohydrates talaga ay kanin po. Kanin po tayo. Yes, opo. Other food sources po ay mga tinapay, yung mga pasta natin, mga noodles, mga root crops, yan po ang source natin ng carbohydrates. Okay. Ayan, ma'am, ikaw, anong paborito mong kainin? O kaya ano yung usual na nasa iyong nutrition plate? Ganyan. Opo. So, generally po, sinusunod talaga natin ng Pinggang Pinoy. Kasi nga po, kaya nga po siya tinawag na Pinggang Pinoy para sa mga Pilipino. So, kalahati po ng plato, dapat manggagaling sa prutas at gulay. So, ganun lang po natin binivisualize. Dapat makulay ang ating plato. Kalahati naman po, manggagaling po sa kanin o kaya yung carbohydrates. Ngayon sa Montalban, marami po tayong mga indigenous na food. Locally available. Mga kamote, yung mga saging, nasaba. Make it whole foods po as much as possible. Sabi nila kasi dapat daw yung parang hindi dumaan sa proseso, hindi processed yung hindi food. ultra-processed. So pag yung pinitas mo, halimbawa, ang kamote, hindi ba inuhukayan, pinipitas mo yung saging, yung mga ganun. Yun, healthy yun. Yes. Pero sinasabi po nila, may sugar din daw yun. Is that good? Parang good sugar? Meron po siyang sugar, kasi carbohydrates po siya. Pero as kasi mentioned po ni Ma'am Nicole, kailangan meron siyang variety or balance. May tama lang pong sukat, kung ilan lang po ang kakainin natin. Hindi naman po isang piling na saging. Ganun po. Saging, pwede naman, wag lang isang piling. Pwede in moderation po lahat. Pwedeng mag-isang rice, pero isang cup, wag isang badeado. Exactly po. Okay. Ikaw, ma'am, ikaw, napaka-slim mo. So, I'm sure sinusunod mo ang iyong Pinggang Pinoy. Ano po? Hanggat kaya po talaga ng resources at ng oras, sinusundan po natin ang Pinggang Pinoy. Okay. So, mahalaga ang yung nutrition sinasabi natin na dapat talaga ay nakukuha natin lahat ng nutrition. Umpisa pagkabata, di ba? Pero ma'am, ikaw, bilang nasa yung national immunization natin, mahalaga din kasi sa mga kabataan natin na kumbaga bahagi ng pagiging healthy, ako naniniwala.
dapat merong mga immunization. Natatandaan ko ako noon, kayo ba natandaan nyo rin yung Oo. sa school, Yes. ilang beses akong parang buti na lang parang Meron baril, siya. pero meron May akong peklat pa nga eh. may peklat pa? Oo. Sa'yo din, may mga nakikiloid. Ganun po ba talaga, ma'am, pagka Yes, nagpapavaccine? ma'am. Meron pong specific vaccine po na Oo. nagmamarka po talaga. Yun okay. po yung sa araw po na ating kapanganakan. BCG Yun ba po yun? yung BCG na tinatawag natin. Oo. Binibigay po yung sa within 24 hours po ng ating pagkapanganak. So sabi ko nga po, pinag-usapan natin ng nutrition. Yes. Ngayon, hindi po sapat na healthy lang ang bata. No? So kailangan po, meron din po tayong protection para sa mga nakakahawang sakit na nakukuha natin sa paligid natin. Hindi porket healthy, tama ang kinakain ng bata, ay hindi na po tayo mahahawa. So, mas maganda pa rin po na pabakunahan natin yung mga bata natin, yung mga ating pong mga anak. Meron pong karampatang buwan o edad na para po ma-receive nila yung mga vaccines na available naman po ng libre sa ating mga health centers. Ay, so ibig sabihin, ma'am, ikaw ay may mga may mga paalala kayo sa ating mga residente ng Montalban. Yung mga disiplinadong Montalbeño, I'm sure merong health book ang mga bawat bata. Tama ba? Meron po, meron. Oo, meron talaga. So, kasi nandun yung list of yung mga immunization, tama ba? Yes po. Oo. Kompleto po yun. Simula pagkapanganak hanggang po sa sila ay isang taon at magkaroon po sila ng bakuna sa kanilang school age. Oo, may mga ano yan eh. Ano ba yun? Siyempre may vaccine, tapos merong parang booster. Yes po. Oo. Yan So, po yung magaganap namin na booster. Ang pagbabakuna po ng anti-tigdas at tigdas hangin po na magaganap po ngayong Agosto dito po sa bayan ng Montalban at sa buong Pilipinas po. ay, oo. Yan ay programa, siyempre, ng ating LGU. Programa po ng DOH, DOH and LGU. ng LGU. Kasi po ang mga Collaboration. bakuna po ay binababa na namin dito sa LGU. Ay, At ang mga empleyado po, ang mga health workers po ng LGU po na ang mag-distribute po sa mamamayan ng Montalban. Okay. So, I'm sure kayo magiging involved din kayo sa ganyan. No? Yung mga, siyempre, pagka may mga activities kaugnay sa immunization, parang full force yata ang Montalban. Yes, no? actually po, Oo. is yung nutrition office po is kaakibat din po ng immunization kasi sinasabay na po natin dito yung vitamin A supplementation. Yung patak. Oo. Opo. Sinong pinapatakan ng vitamin A? Kasi po, meron na uso na ngayon, parang, dati parang, kailangan in-encourage ka kumain ka ng, ng malunggay, Malunggay, ganyan. oo. Pero ngayon, meron ng, Yes. Opo. vaccine bang tawag doon? Or Patak. Patak po siya. lang? Oo, Opo. so hindi siya injection. Hindi po. Oo. And ano ang parang kumbaga ay ang advantage nun over yung mga dapat pag nakakakain ka ng mga ganito, ganyan. Yan, opo. Oo. So, ang vitamin A po talaga, ibinibigay sa atin ng twice a year, no, every 6 months. Ito po ay binibigay sa mga 6 months hanggang 59 months, yung bago mag 5 years old. I see. Opo. Okay. Para sa mga bata ito. Kasi Yes. diba parang, ang vitamin A ba, tama ba pagkakatanda ko na may kaugnay siyempre sa mata? Yes, opo. Oo. At secondly, sabi niyo po kanina, yun po yung nagpapalakas din po ng resistensya ng mga bata. Ayun. Oo. Opo. So, importante kasi. Yes. Binibigay din po namin ito sa mga bago panganak para maka-recover po sila sa kanilang yung 'di ba nanganak sila. Yes. So somehow medyo nawala Yung mga ugat ng mata. Yes, opo. Binibigay din po. Yeah. So, meron din pala. Akala ko talagang para sa mga bata. Ay, hindi po. For sa Even for adults. Yes, meron. pwede naman So, po. depende lang siguro sa dosage na mamamayan. Yes po. Oo. Ang buntis po, meron po sila ibang dosage na nare-receive. Bukod po yun sa mga batang nare-receive po nila. Ibang dosage naman din po. Oo. Talagang pagka pinag-usapan natin ng nutrition, alam mo, Malawak. Oo, malawak naman no? Napakadami Opo, na na opo. pwede. Kasi lahat po ng sector natatouch niya. Kasi all population siya eh. Yeah. From the day na na-conceive yung bata hanggang Oo. yung senior citizen Oo. is scope po ng nutrition. Ay, wow. Opo. Oo nga. So, yun din po sana yung inaano namin sa tao na makipag-engage kayo sa amin. Kasi po, ito po ay hindi naman para sa amin na gusto lang namin magkaroon ng accomplishment, but para po sa kanila na magkaroon sila ng malusog na pangangatawan. Kasi po, ngayon po medyo hirap po tayo sa pag-encourage sa mga parents because of the vaccine hesitancy. Meron po silang fear na Okay. magpabakuna. Gawa po nung dati, yung Dengvac siya po. But ito po mga bakuna na ibinibigay natin sa mga anak nila, ay yun naman pong na-receive na nila nung sanggol pa sila. Binuboost Totoo. lang po natin ngayon. Yun. Kasi parang, di ba, may follow-through. Kasi iba yung pagkabata ka, tama, Yes, di ba, ma'am? ma'am. Na parang, iba yung dosage, ganyan. Siyempre, pagka
pagka lumalaki tayo, iba rin yung nagiging pangangailangan ng katawan. Yes, Tama? oo. So, based sa National Nutrition Council sa Calabarzon, Ma'am Ann, meron kayong mga activities din concerning like yung mga pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan para lang sa ganon ay maging mas bukas sila no dito sa usapin tungkol sa vaccination, yung ganon. Opo, ang National Nutrition Council naman po, lalo na ang Nutrition Information Education Division po natin sa Central Office, ito po ang nagde-develop ng ating mga pa-training sa mga barangay health worker and barangay nutrition scholars natin kung paano sila magsiseminar din sa mga actual members na po ng ating mga komunidad. So, marami po tayong pa-training, meron tayong idol ko si nanay, idol ko si tatay, at iba pa po no para sa different members of our communities nga. And in terms of technical assistance din, nagbibigay din po ang National Nutrition Council sa ating mga LGUs. Kapag ini-invite din po ng ating mga LGUs para mag-talk din mismo sa mga members of the community, definitely ay meron din po Ang ating sinusunod po kasi na framework ay ang Philippine Plan of Action for Nutrition. Ito po yung blueprint natin, nandito nakalista rin lahat ng mga nutrition specific and sensitive nating mga programa for all life stages. So all life stage pong approach natin. Hindi lang mula pagkabata, tulad na banggit po ni Ma'am Maureen kanina, conception po talaga yung first 1,000 days ng bata pinaka-importante din talaga. So, yun po. Okay, so yun ang nagiging focus ninyo, no? And yung mga kabataan ba, ma'am? Kasi ang mga bata, syempre yung mga kumbaga ay hindi pa mga adult talaga. Kinakailangan kasi sa kanila yung gina-guide talaga no? So nakadepende sa parents. So tama yung sinasabi mo na pag idol si nanay at idol si tatay, kapag ka lahat ng mga usapin tungkol sa nutrition ay ginagawa nila para sa kanilang mga anak, hindi ba, Yes, no? exactly. So ano dapat yung mga ipaalala natin and paano hindi makakalimutan una ma'am yung sa immunization. Meron bang mga parang information, may mga handbook kayo na parang ito yung mga dapat na pagdaanan na ibinibigay natin kasi dati parang natatandaan ko may booklet na ibinibigay para po dun sa pagte-trace ng 'di ba? Yes po, yung baby book na Baby tinatawag book. natin. Oo, yun. So, from the pagbubuntis ni nanay hanggang po sa ipanganak ang bata, meron po silang libreta o yung booklet na tinatawag natin. Doon nakalagay po ang schedule ng bawat immunization na kailangan nilang ma-receive hanggang sa kanila sila ay mag-isang taong gulang. Okay. Ma'am Maureen, ikaw ba ay curious lang ako no at sa inyong tatlo kung kasi may sinasabi sila na ang quality, kumbaga parang good nutrition, good quality nutrition equals medyo pricey yan or expensive yan. Parang ang mahal kasing maging malusog o yung makuha ang tamang nutrition. Dito ba sa Montalban ay kumusta yung inyong mga programa nyo dito? At naniniwala ba kayo sa ganon? Yung parang good nutrition equals expense, parang ganyan. Mahal ba? Definitely hindi po. Lalo na po sa Montalban, napaka-rich po ng ating resources That's dito. right. Marami po tayo diyang yun nga po, indigenous food, yung mga saba, saluyot, no? It's readily available sa ating garden po, malunggay, yun. So, in short, ang pagkakaroon ng maayos na nutrisyon ay hindi kailangan maging mahal. ay, hindi po. Definitely na. Opo. Kasi may yun, baka natatakot na, ang pagiging naman healthy para lang yan sa may kaya sa buhay. Ma'am Ann, anong masasabi mo Hindi naman po, no? Kailangan lang ng number one, of course, proper knowledge po para sa preparasyon ng paghanda ng pagkain and creativity rin siguro para sa ating Creativity is good. Para, di ba? Kasi lalo na yung mga bata na hindi kumakain ng gulay. Ikaw, ma'am, may mga technique ba kayo? May mga technique, ma'am? Yes, ma'am. For example po, yung instead of babay ka ng nuggets, yung mga processed foods, ikaw na lang gumawa. You can make it from chicken breast, and then yung mga hotdogs nila, you can make it naman po sa bahay. Marami naman na po tayong na-YouTube dyan ng mga ingredients for healthy foods in replacement of the processed foods. Alam niyo, may mga bata na ayaw kumain ng gulay. Yung iba parang bini-blender nila and then, Puso ng saging, nagagawa po nila yung burger patty. ay wow, oo nga, no? Healthy pa yun. Yes, oo. Tapos may add din po natin, dapat bilang parents, no, tayo po yung maging role model. Dapat tayo din kumakain.
Oo. And then, initially talaga, tatanggihan ng mga bata ang gulay, no? Ayun na nga. Oo, Initially, problema yan pero, noon pa. pero huwag po tayo mapagod sa pag-introduce ulit, no? Paulit-ulit hanggang such time na ano na nila po, makuha or Oo. magustuhan. Ma-acquire na nila yung taste for it. oo. Kasi ganun lang naman yun, di ba? Oo. So, dapat talaga, Patience. patience. Ayan. I have a lot of patience. Oo nga. Ma'am, ikaw ba, kasi syempre, parang ikaw ang youngest sa aming Yes. lahat dito. Ilang taon ka ba? Parang kumusta yung natuto kang kumain ng gulay? Kasi ngayon nasa, Nutrition Council ka. So, Oo. kumusta naman ang experience mo nga? Siguro po ako ay maswerte na napakasarap magluto ng nanay ko ng gulay. Ay, Kaya po, at Oo. siya po kasi taga Visayas din. So talagang mga ulam namin laging gulay. So yung sanay po sa tulad gulay. na sinabi ni Ma'am Maureen, kapag ang magulang nagluluto at kumakain ng gulay, talagang sumusunod ang bata. Oo nga, no? Pag readily available. Kasi kung wala naman talaga at fast food ang hinihain mo, no choice ang bata, kakain talaga sila ng fast food. Oo, dun masasana yung taste. Tama ba? Na-acquire nila yung taste for it. Na pag binigyan mo na sila ng halimbawa gulay, parang ayaw na nila. Kasi hinahanap na nila yung taste ng fast food. Yes, opo, exactly. Kasi merong ganun mga bata na meron akong kilalang bata na ang kinakain ay hotdog, burger, french fries, yung mga ganyan na parang yun na yung kinalakihan sa kanya, kinalakihan niya. Kaya hanggang sa pagtanda, hindi ko makain. Exactly po. Oo, Ganun hindi po. ko makain May ng mga, gulay. lalo na po ngayon, no, yung mga kabataan na nanay, no, Oo. nagmi-milk tea. As early as 3 years old, papatikimin nila yung anak nila. So, nagkakaroon na po sila ng taste na matamis. Oo. So, pag pinakain mo ng gulay, ayaw na nila Oo. yun. Blood na sa kanila Dapat, yun. dapat Oo. bland diet. Oo, dapat talaga dapat dun muna sila sa blood talaga yung food. Exactly. Sabi nga nila kasi pag sinanay nga daw sa ganun, sa mga ganung pagkain, yung rich, yung very tasty, Yes, talagang nagiging mapili. At sila po yung mga mas magiging sakitin. Oo. Kung mapapansin po natin, Oo. yung mga hindi kumakain ng mga healthy foods o Oo. yung mga nasanay sa fast food, sila po yung laging may sakit. So, ma-observe naman po natin. Kasi nga, yung nutrition na nakukuha sa Hindi po gulay, sapat. wala. Oo. So, dapat din, ang mga ina ay mayroong disiplina sa pagpapakain sa kanilang mga anak. Dapat umpisan Yes, talaga po. natin sa gulay. Oo. Kasi, what if working moms, naiiwan lang sa nana, sa yaya, ganyan, tapos medyo pag hindi marunong magluto, paano po ang dapat na gawin, ma'am? Anong naisip Actually, mo? Para, napakalaking challenge po Oo, no. yun Yun na nga po, eh, no? di ba? Pero bilang nanay ka, mahal mo Oo. yung anak mo, gagawin mo talaga ang lahat. Ano po? So, dito po pumapasok yung, yung meal preparation. Pwede, Oo. ako po, usually po, magpe-prepare na po ako Saturday, Sunday. Pinipreser ko na po yun. Ano po? So, kung umalis man po ako, itotow lang ng anak ko yun, iinit niya, meron na siyang meal. Kasi malalaki naman yung anak ko. Oo. Pero kung sa mga bata naman po, di yung yaya na lang po ang uutusan niya. Magbigay. Opo. Pero sa meal preparation, dapat pag wala kayong pasok, kayo na po ang magluluto nun. Naka-meal prep talaga siya sa freezer. yes, in Freezer. short, walang excuse para Yes, hindi magkaroon ng good nutritional food Opo. on the table yung mga bata kahit na wala ang mga magulang. Yes Malaking po. challenge po sa akin to ngayon kasi Yes, ma'am. meron po akong college student. Oo. So, magdodorm siya. Hindi ko na masusubaybayan po yung kanyang food intake in a day. Right. Oo. So, siguro nasa reminders na lang po. And since ang kinukuha naman niya ay inclined to medicine, feeling ko, susunod naman niya yung mga paalala ko sa kanya na dapat ay nutritional foods pa rin yung intake niya. Oo, tsaka meron din, kaya lang medyo may kamahalan nga, no? Di ba? Yung minsan nga yung sinasabi natin kanina na, mahal ba kapag na maging healthy, no? Magkaroon ng tamang nutrition. Actually, na-establish na natin na hindi, di ba? Ang actually, na-establish natin, kapag ikaw ay laging nagpa-fast food, which is mahal din ang Mahal. fast food, hindi ba? Hindi ka pa healthy. So, yun actually, mahal nga ang maging hindi healthy, di ba? Opo. Oo. Yes, yun ang- kasi may lead to hospital ka pa That's- pagka dumala ang sakit That's mo. right. So talagang dapat panatilihin nating yung kumbaga mahilig tayo doon sa nutrisyon, magandang nutrisyon ang practice natin. So kahit na anong edad ka, lalo na pagkabata na, umpisahan Opo. natin pag sa bata. So anong mga kailangan sa parents, so bukod doon sa paghahanda, ma'am, na ikaw naghahanda ka ng meal, ikaw ma'am, ganun din, no? Talagang pinapaalala. Siyempre, lagi nating dapat paalalahan. Pero, ano pong mula sa Nutrition Council po, ano yung mga, kumbaga, maaari nating ibigay na paalala sa mga kabataan na para talagang gustuhin nila na, kumbaga, maaga pa lang maging health conscious na?
at kumain ng tamang yung pagkain na may magandang nutrisyon? Maidagdag ko po sa sinabi kanina ni Ma'am Maureen po, dahil usually nga po yung burden or yung task ng pagpe-prepare ay nasa nanay, pero gusto natin sana i-promote na lahat ng member ng pamilya, kahit si tatay, kahit yung mga anak ay marunong din maalam sa tamang pag-prepare po ng pagkain. Sa ating mga adolescents naman ngayon, isa po kasi sa mga nakikita nating medyo tumataas yung prevalence ng overweight and obesity rin talaga. So, maliban sa tamang pagkain, yung ating physical activity po sana ay nagagawa po hindi lang din naman ng mga kabataan, ng all age groups po, sana ito ay nagagawa rin natin. Ayan. Oo. Ma'am, ganun pala. Oo nga, no? Kasi, yes, healthy yung kinakain mo nga, pero kasi pag sedentary person ka, magigain ka pa rin ng weight. Tama ba, ma'am? Opo. Oo. So, dapat coupled with exercise. Yes, balance din talaga siya. Parang holistic approach. Para maging balance sa good nutrition, kumbaga, plus exercise equals healthy individual. Yes, Kasi po, di ba, pag sinasabi kasi nating pagbaba ng timbang, ang lagi nating narinig na term, calorie deficit. So, dapat mas malaki yung na-exert natin, yung gagamit nating energy kaysa sa in-intake natin. So, dalawa yung pwede nating kontrolin, yung intake, tsaka yung expenditure. Pero ang perfect talaga, combination ng dalawa, no? So, yung tamang pagkain at ehersisyo din. So, silang dalawa I dapat. see. So, sa atin po kasi, laging nire-reason walang time for exercise. Actually, Hindi naman natin oo. kailangan pumunta sa mga gym. Hindi naman Okay. natin kailangan At yung mahal pa yun, di ba? simple walk, yung household chores. Pwede naman Household po natin chores, yan Exercise na yun. exercise na po yun. Pagbubunot, pagwawalis, panikpanawag ka sa hagdan. Sa office po kasi namin, sa DOH, sa Calabarzon, meron po kaming 3 o'clock habit na tumatayo po kami sa upuan sa opisina at magkakanda po kami ng simple walk lang po. Just to pagpag lang yung katawan na hindi Yes. laging nakaupo lang sa trabaho. Computers ang kaharap. So, hindi po kami ganun. So, meron po kaming sinusunod na time kung kailan po kami, kahit simple dalawa lang po ay na-expend na po namin. Ay, pag weekend kasi may mga ugali ang bata na, magpe-play. So, nagiging, at syempre pag nasa bahay, couch potato na, nandyan na siya, nakaupo na lang, naglalaro. Di ba, ma'am, anong paalala mo? Kasi, kumakain ka ng good nutrition naman, pero kasi sedentary person ka, couch potato ka, di ba? Parang ganon. Yes. Oo. Isa rin po yun sa challenge namin. Ako, personally, ang hirap ang hirap naman din sawayin yung mga That's Pero right. dahil una-una, mahal Lalo nyo pag nga. medyo malaki na. Yes, opo. Dahil mahal nyo nga anak nyo, kailangan talaga may patience kayo at paulit-ulit. Opo, Okay. napaalala talaga. Consistent. Consistency, yan. Consistent. Yung nga, disiplinado dapat din. Ayun nga talaga, no? Part of pagiging disiplinado din ng parents ay yung consistent na pagpapaalala Yes, sa mga anak at ang mga bata, kabataan, na kung maging disiplinado tayo hindi lang sa pagkain, kung hindi sa pag-eehersisyo. Kasi sino ba naman ang magbe-benepisyo nun? Tayo rin, hindi ba? Kasi nga, sabi ni ma'am is magiging healthy tayo talaga, no? Yun dapat talaga yung maging practice natin. So, again, paalala sa mga kabataan, sa mga nanay, paano tayo magiging healthy sa pamamagitan ng anong mga dapat pong gawin. Siguro, unahin na natin si Ma'am Ann Nicole. Ayun, so tulad po nung nabanggit natin kanina, meron naman po tayong mga na-develop na guidelines na madali para sa atin na gamitin. Una-una nga yung Pinggang Pinoy, so ating tignan ito. So yung Pinggang Pinoy po kasi natin na tool, meron din siya sa likod noon na mga actual serving portions po na pwede nating sundin. Tapos meron din tayong 10 commandments, so very easy to understand lang na 10 guidelines, ano yung mga maaari nating gawin araw-araw po nating iisipin kapag po tayo ay kakain, kapag tayo po ay mag-ehersisyo. So, ayun po. Ayan, ako, I'm sure maraming mga nakakuha no, lalo na yung 10 commandments. Okay, so Ma'am Ira, So, sa amin naman po sa immunization program, ang ina-advocacy lang po namin lagi at inaanyayahan ng mga magulang na pumunta po sa mga health centers para po madagdagan ng booster yung mga bakunang na-receive na ng kanilang mga anak. Ito naman po ay libre. Sabi nyo nga po kanina, hindi naman kailangan maging magastos upang tayo ay maging healthy. So, yung lahat po ng mga bakuna na in-offer namin sa mga barangay health centers, ito po ay libre at ito po ay sinusuportahan naman po ng bayan ng Montalban.
Okay, and Ma'am Maureen. Ayan. So, maidagdag ko lang po, no, kay Ma'am Nicole, ano po. So, since po ang nutrition is scope niya po is all life stages, ano po, sana po mai-promote natin ang breastfeeding, exclusive breastfeeding sa 0 to 6 months. Kasi dyan po nagbumula ang unang bakuna ng bata, no? So, pagka po siya ay nakatapos ng 6 months exclusive breastfeeding, mas less po ang magkaroon ng sakit. Yes, opo. At unang-una, yung may iwasan po yung picky eater, kasi nga po wala naman pong halos lasa ang breast milk, ano po. At pangalawa po, economical, mas mura, no? Tapos, nakakatulong din sa kalikasan dahil di ka nabibili ng lata, ng bote, no? So, yun po. So, bilang sa Montalban po, ini-encourage namin ang lahat po ng mga Montalbeño na mag-exclusive breastfeeding po sa 0 to 6 months and then continuous until gusto po ng bata, no? Then, 6 months, kailangan po ito po ay magkaroon na ng complementary PD. So, papakainin na po natin sila ng the usual food po, yan, kamote, yan, potato. Ay, nako. Maraming salamat po sa inyo, ha. Ay, mga reminders na yan, I'm sure, marami po kayong mga naisulat. Alam niyo po, ako, pagkatapos po ng mga usapan, I always take down notes, no, yung mga napag-uusapan dito, kasi napakahalagang bagay. Alam niyo po, disiplinadong Montalbeño. Alam niyo po, health is wealth, sabi nga natin. So, pangalagaan po natin ang ating kalusugan dahil yan po ang unang-unang kayamanan na hindi talaga makukuha ng sino man sa atin. Ano po. Kaya maraming salamat sa pagtutok ninyo. Marami pa po kaming mga pag-uusapan dito sa Usapang Bayan dahil alam naman natin, handog po ito ng lokal na pamahalaan ng Montalban para sa lahat ng mga disiplinadong Montalbeño. At kami po ay nagpapasalamat sa pagsama po ninyo sa amin. Isang edisyon na naman ng Usapang Bayan dito sa Montalban ang ating natalakay at abangan nyo po sa susunod na Biyernes dahil magsasama-sama na naman po tayo para sa isang edisyon ng Palatuntunan. Huwag po ninyong kalimutan again na subaybayan po tayo every Friday evening at kami po ay muling nagpapasalamat sa lokal na pamahalaan ng ating Montalban at lahat ng ating mga naging panauhin, Ma'am Ann, Ma'am Ira, and Ma'am Maureen. Thank you very much. We hope to have you again. At yan po ang kabuuan ng ating edisyon ngayong gabi. Ako po ang inyong Ate Bel. At syempre, mga Montalbeño at bawat mamamayang Pilipino, panatilihin po nating tayo po ay maging disiplinado.